hindi ka lang scammer. Klepto ka rin. Pinost mo ko na in-scam kita? Okay. I-scamin talaga kita. Wala ka bang nanay? Why are you objectifying women? That's how I was raised eh. Kung gago ka, mas gago. Oh my God! I love it! Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is China Liu at ngayong araw makakasama natin ang isa sa pinaka-controversial na social media personality. He then first became viral when he spent thousands for a billboard para sa isang sikat na Filipina actress, and later on, na-coin siya as the scammer. And ngayon, pambansang marites na ng Pilipinas. Alam ko maraming bashers tong taong to, kaya medyo nagduda rin ako kung ilalagay ko siya dito sa vlog. Pero, bilang mga kaibigan din niya, ay alam ko marami din na nagmamahal sa kanya. So, without further ado, let's all welcome Cian Gaza! Hello! Long time no see kasi kung hindi nyo nalalaman. 2017, that was our first and last meet. Yeah, BGC? BGC. Yeah. So, alam ko, ang dami na. We were sandwiched by pandemic. Ang dami na rin mga nangyari sa'yo na only I can see through social media. Yeah. But before anything else, how are you? In general? In general. I'm very good. Life is good. Mental health is okay. Meron lang bashing recently, but manageable. Para na lang siyang eating breakfast for me. Wow. Very strong. I like that mentality. Pero, you've mentioned na maraming mga bashing sa'yo. And ako, I'm a silent watcher. I'm a silent reader ng social media. And hindi ko natatanong to sa'yo on a daily basis. But what was it all about? Yung mga bashing na nakita ko, I think, ito ang pinaka-diretsahang interview, if not the first, na mangyayari sa'yo. And I want you to answer that fully and wholeheartedly. Honestly then. So, what was that bashing all about? It was something to do with my ex-girlfriend. Ex-girlfriend. Na nag-post about me last month, tapos nagsunod-sunuran. So, ginawa niya, nag-form siya ng anti-Cian movement. Everyone attacking me, everyone is against me. Nagre-recruit siya ng more and more people sa kanilang movement. Okay, but to begin with, who is this ex-girlfriend? Sino ba siya sa buhay mo? Naging kami way back July 30, 2018. Mga panahong hampas lupa ako at pugante ko sa Pilipinas. Okay. Tapos, sinet namin yung sarili namin sa Ortigas. Then, nagkaroon kami after the Ortigas, nag-inom kami. After that, punta kami ng in-house party. So, we take some shits. And after that, kinabukasan, kami na. That fast? we call it chemical romance. Chemrom. I think that's the most updated term kasi ako shorty lang eh. What shorty? Shorta eh, di ba? Shorty. Kasi short time. Short time. How long did you guys last? From July 30, 2018 until June ng 2019. So that was 11 months. 11 months to be exact. At sa 11 months na yon, I have to ask you, minahal mo ba siya talaga? Yeah. Let's be honest. Sobra to a point na mahal ko siya. At the same time, kailangan ko siya. Kasi during that time, walang-wala talaga ako. So you've mentioned 11 months kayo. And walang-wala ka. Yeah. So you mean she spent for all of your needs? Luxury? Bisyo, vices and all? Yeah. Since July, right, nasa Pilipinas ako because I left the Philippines September 30, 2018. So July 30, katapos na yun. So August and September, bago siya lumipad ng pa-Hong Kong. Yeah, may vices, mga pasyal namin, may food. Okay. Pero ako, nakikita na naman ako na binigay ng someone, yung isang condominium unit. Pero yung mga gastusin ko, walang-wala talaga ako. So you mean, naging kayo ng July and after 2 months, you flew away out of the country? Yeah, siya ang nauna. Siya ang nauna? Kasi may work daw siya sa Hong Kong. And all these months, siya ang gumagastos. Why is that? Hindi ka ba parang
hindi ba nakakababa yun ng pagkalalaki mo na isang babae ang gumagastos for you? Sobrang nakakababa. Parang feeling ko tae ko. Pero no choice ako eh. Siguro hindi mo pa naiintindihan kasi hindi ka pa dumarating dun sa rock bottom. Pero pag dumating ka sa punto na kahit pagkain, pinoproblema mo yung pang-araw-araw pinoproblema mo, wala kang choice, kailangan mong kumapit. Did it come to a point na parang, wag na. It's okay na tayo na lang, pero don't spend for me. Wag mo na akong pagkagastosan. Hindi mo naisip yun na maybe in the future mabalikan ka niya, masumbatan ka niya? Wala sa tamang hulog yung pag-iisip ko that time. Nilalamon ako ng depression. Imagine, pugante ko, nagtatago ko sa Pilipinas dahil meron akong warrant of arrest. Alright. Tapos, walang-wala ka sa buhay. So, ibig sabihin, yung line of thinking ko that time, hindi talaga tama. So, para maisip ko yung bagay niyan, ngayon, naiisip ko siya. Kaya ko siya makita kasi I'm outside the box already. Pero nandun ako sa situation na yan, wala, I'm so blinded with all the shits in my life. Did you fool her? Sa babae? Yeah, I mean, niloko mo ba siya? Did you cheat on her? I cheated on her, tapos ginamit ko rin siya, aminado ko. Because nga, nung nalaman ko yung totoo niyang trabaho, totoo niyang work, parang hindi ko na matanggap. Pero dun sa point na hindi ako umi-exit sa kanya, kahit hindi ko matanggap yung work niya, I can say na ginamit ko siya. So, aminado kang naging user ka? Yes. Dito sa babaeng to? Yes. And all the accusations na binabato mo sa kanya, for example, saying that yung work nito ni ex-girlfriend is the one that you are accusing her, totoo ba yun? 100%. Kahit mamatay pa mga mahal ko sa buhay right now. Dahil nakita ko mismo, ako pa nag-ooperate ng mga clients niya, nakikita ko sa WhatsApp, nakikita ko sa Viber, and everything dahil kami magkasama sa abroad habang work niya. Imagine, nag-stay ako sa relationship, knowing the fact yung work niya, kasi hindi ako maka-exit dahil wala akong tatakbuhan na iba sa abroad at mamamatay ako sa gutom at wala akong matitirahan. What was your game plan? Anong game plan nito? Kasi nagkaroon kayo ng chemical romance, you lasted for 11 months, you know the real work of your ex-girlfriend, but you have nothing, zero ka eh. At wala ka pa sa tamang pag-iisip. And you used her. What was your game plan? Anong mangyayari? Pag nagkapera ako, exit ako sa buhay niya. Which I did. Very wrong. Very manggagamit. Well, sabi nga nila, desperate times, desperate measures. Siya lang yung meron ako. During that time, nahampas lupa ako, itsura ko, image ko, walang-wala akong pera and everything, walang ibang papatol sa akin maliban sa kanya. So, kailangan kong magstay at kumapit sa kanya. So, honestly, that was just your game plan? Yes. But, pero minahal ko siya. Minahal mo siya? Hindi ko lang tanggap ko kung sino siya, yung pagkatao niya, pero hindi ko matanggap kung ano siya. Based on what I have read, hindi ka lang scammer. Klepto ka rin. So, anong masasabi mo doon? That you stole money, you stole items, you stole belongings? Kasi kung ang sagot mo sa akin kanina ay yes, na ito lang ba ang plano mo? Yes. Why do you have to steal? Why do you have to leak videos? Why do you have to do such things? Stealing, paying klepto, that's 100% fake news. Pwede ko mang scam, sige. Sabihin natin nakapanloko ko, tapos execute ng mga fraudulent transactions. Alright, meron akong dineceive na tao. At aminado ka doon? Aminado ko. Okay. Kasi pag nandun ako na sa situation, nabaon ako sa utang before, way back 2013, 2014, hindi ko na alam na para makadiskarte ko ng pera, para maitapal-tapal ko yung mga utang ko, na manghihiram ako dito, alright, sasabihin ko na merong negosyo, tinapal-tapal ko yung utang, magbabayad ako 10% interest, hahabulin na naman ako nito next month, kailangan ko na naman ng pantapal, etc. That's what happened on 2013, 2014. Doon ako kauna-una natawag ng scammer sa Palapan. Doon sa bagay na yun, aminado ko. 27 people in total. Going back sa pagiging klepto, that's not me. 100% fake news. Bakit niya yung ginagawa? Tinatry niya i-manipulate, okay, yung public na itong kilala niyong si Ian Gasa na ina-idol niya at hinahangaan niya. Ninakawan niya ako niyan before eh. Kinukuha niya simpatsya ng publiko para maramdaman ng tao na biktima siya. Because after I expose kung ano man yung tunay niya na work. Ako, sorry, I don't know this ex-girlfriend. Okay. But based on my logical thinking, nagawa mo nga mag-scam eh. Scam is equals to nakaw.
Kung kaya mo magnakaw wait lang, ng malaking bagay, that's what my mom told me. Okay. Kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, hindi ka rin mapagkakatiwalaan sa mas malalaking bagay. So, I don't have proof and evidences, but I'm pretty sure, medyo naniniwala ako, na you can do it. Kasi nakapag-scam ka eh. Ang daling sabihin na hindi ka talaga klepto. Tama. Hindi ka nagnanakaw. 100% fake news. Tama. How would we believe you? Kumbaga sa tao na yun kung papaniwalaan nila eh. Pero I'm not that low. Pero kung meron man akong isang aminado, alright, na ginawa ko sa ex-girlfriend ko, yun yung pinagastos ko siya ng pinagastos. Bayaran mo to, even ticket ko from Hong Kong to Vietnam, alright? Hanoi, Vietnam, siya rin nag-credit card na. So kung meron akong aminado na meron akong utang sa kanya at marami siyang ginastos sa akin, more than 100,000 pesos, that's all true. Pero yung magkukupit ako ng pera at magnanakaw ako ng gamit, shit, man. You mentioned Vietnam eh. And biglang gumanon sa akin the airport refunds, the hotel refunds, yung mga deposits. Na sinasabi niya, dun sa post niya, that's all fake news. Moving forward, nabanggit ko sa'yo yung videos. Were you in the Philippines when that happened? No, I'm not in the Philippines. Okay. Kasi, para lang sa kaalaman ng lahat, in the Philippines, we have RA 9995 eh. That's the anti-voyeurism. So, it's punishable by law. Okay, regardless if you are in the Philippines or wala. Did you do that? Can I explain my side? Yeah. Ang negosyo niya talaga magbenta ng mga larawan niya na intimate. Bakit ko alam? Ako pa mismo nagtitake ng picture. We were in Hong Kong back then, October 2018, na ako pa mismo nagpicture at inihintay niya yung deposit na 30,000 pesos para isa niya sa Pilipinas na sa Amerika. Until now, after that, sa mga aluwa, ito talaga yung negosyo niya. So your accusations are true? Yes. Totoo lahat yun? Yes. Ito talaga yung negosyo niya. So Business kahit, niya yun. you're saying kahit hindi mo kuno nilabas, kakalat talaga siya? Not really, kasi walang muka. Okay. So, pag pinipicturean ko siya, hanggang chin lang. So, bahala na sila kung paano nila ma-identify ito. Mag-intay siya ng payment na 30,000, send doon, yun yung negosyo niya. Alright? About sa pagkakalat ng video naming dalawa, that's 100% true. Pero here's the twist. Kung talagang may kinalat ako na video namin, dalawa, kita kaming dalawa, okay? Bakit walang kumalat na iskandal namin? Hindi gusto ko sabihin sa publiko eh. Na sinasabi niya na kinalat nito yung video namin, pinagkalat. Okay, kinalat pala eh. Pinagsisend ko, so pinasa-pasa na yun. Kaming dalawa. Bakit walang kumalat na scandal naming dalawa? Answer, kasi ako lang yung kita sa video. Siya yung naghahawak ng camera. And the video you were pertaining, lumabas siya? Yes. Sinesend ko sa mga kachat ko kasi niyabang ko sa kanila na magaling ako kumain at sumupsok. Kasi siya yung may hawak ng camera, I'm doing the thing, it's 2 videos, na ako lang mismo yung nakikita. Voice niya, wala? Wala. And pag tinatanong ako yung mga babae na sinesendan ko, niyabang ko, ego ko yan eh. Gusto ko iyabang eh. Ganyan, sabihin niya na parang mental disorder na ito. Well, siguro exhibitionism, well, siguro ganun ako. Fetish ko yun. Tutuwa ako. Video call. So ngayon, nag-video nun eh. Pag tinatanong ko sino yan, Vietnamese woman kasi nasa abroad ako. No one knows. So kung yung sinasabi na ko ba sa video, yes, 100%. Sinesensed ko kung kani-kanino. Pero hindi siya identifiable sa video. So the video na kumalat ay hindi mukha niya, kundi mukha mo. Habang kumakain at sumusupsok. Kung mali yun, then I admit my fault. Moving on to another topic is yung naging relasyon niyo. How were you doon sa 11 months na yun? Nag-aaway ba kayo? Kasi kung if I was in her shoes, medyo frustrating yun siya. Sobra. Kasi kahit mahal natin ng isa't isa, kung ako lahat, financially, hindi kita kayang kargahin. Okay. Did you guys fight? Yeah. Did you guys have problems throughout your relationship? Hindi ko rin siya masisi kasi kung ako nasa kalagayan niya, mga bad trip din talaga ako sa palamunin kong to eh. So yes, yung fights, normal sa amin. Pero merong one time, on February 14, 2019, na sobrang lala na talaga.
She was so drunk. Alright, then naiihi daw siya. Papabuksan niya yung ilaw sa banyo. Antok na ako, ayaw ko siyang sundan. So ang ginawa niya, tumayo siya sa kama niya. And then, inihian niya yung maleta ko. At nung umalma ako at sinigawan ko siya, dun na lahat ng sugat ko sa picture. Paano namin paniniwalaan? Wala kayong magagawa kundi mag-stick lang sa word ko. At nasa tao na kung maniniwala kayo or hindi. Yung scenario na yon, I cannot give my 100% paniniwala and trust. Pero the evidences are there. May mga kalmot. That was February 14, Valentine's. May mga physical proofs. Correct. That you can see. Did that result doon sa sinasabi mong inihian ng maleta? Yeah, tapos sumigaw ako, ba't mo ginawa yan? Something like that. Hindi ko na alam yung exact words na sinabi ko. And then dun siya umalma. Kinalmot niya ako. Kinuha niya yung kaldero, hinampas siya dito sa likod ko. Yun yung lahat yung picture niya. Tapos nagpunta ako sa police in the morning. Tinigtawan na Hindi ka lumaban? Hindi ako lumaban. That's 100%. Na sinasabi nagkakasakitan daw kami. Hindi lang daw siya nag-upload ng mga photos. Kalokohan niya. Wala talaga siya mag-upload dahil hindi ko naman talaga siya sinaktan. So ikaw lang ang nasaktan niya? Yes. Hindi mo siya na galaw? Hindi mo siya nakalmot? Ang pinakamatinding nagawa ko sa kanya ay napunit ko yung damit niya. Kasi kailangan kong depensa yung sarili ko. Here. If that is so, bakit ang lumalabas ay baliktad on social media? What do you mean, baliktad? Na siya ang agrabyado, siya ang nasaktan, ilang beses siyang nagtiis, ilang beses siya nangutang, to name a few, ilang beses kang nangungutang, Totoo. ilang beses kang nagnanakaw, ilang beses siyang nasasaktan emotionally, mentally, psychologically, talagang nasasaktan ko siya. Minaliit mo ba yung pagkatao niya? Yung aspeto ng buhay niya? From work, to her family, to her whole self, minaliit mo ba siya? Yes. Kasi there was this statement na, sino ang mas masama? Ako na nagbebenta ng sarili ko? O ikaw na sumisira ng pangarap ng ibang tao dahil sa panloloko mo? Saan siya nanggagaling doon? Siguro yung point ng comparison na para expose mo ko ng ganyan, parang napakalinis mo naman, something like that. Well, totoo naman. Sa totoo lang, sa ginagawa niyang trabaho, wala naman talaga siya naapakan o naagrabyado eh. Sarili lang niya. The reason kung bakit ko lang talaga in-expose yun sa publiko, kasi hindi ko lang matake na after how many years no, bigla kang e-epal sa comment section ng isang malaking influencer para sabihin na dati hindi ako nagbabayad ng mga bills tapos sinasagot mo lang lahat. Parang ang point ko lang, putya, parang ang yabang mo naman magtaas ng bangko, alam ko naman kung ano yung work mo, alam ko naman saan nanggagaling lahat ng pera. So doon nagsimula yun. Nakita ko siya sa comment section ng isang malaking influencer. Okay. And someone sent it to me. And nag-isip ako for 24 hours. Okay, pinag-isipan ko mabuti. Kasi kilala ko ng tao na ino-open ko na lahat ng baho ko para wala nang magamit against me. So nag-isip ako for 24 hours. Papatulan ko ba itong sinabi niya tungkol sa akin? Naparinig niya tungkol sa akin? Na siya daw gumagastos lahat sa akin before? Papatulan ko ba ito? E-expose ko ba talaga yung tunay niyang work? O wag na? Kasi alam ko kung gaano siya. Alam ko galing niya eh. Talagang alam ko mag-e-explode lang to pag pinatulan ko. Papatulan ko hindi. Pero I decided after 24 hours, kailangan ko itong i-expose yung work niya para ma-trigger na siya at ma-open book na yung chapter ng buhay ko na hindi pa alam ng publiko sa kanya. Para tuloy-tuloy na yung momentum by 2023, 2024, wala na magamit sa akin. Kasi siya na lang yung chapter ng buhay ko na hindi pa alam ng public. Na-shock lang ako sa mga revelations niya dahil talagang putik, dagdag bawas. Pero lahat ng sinabi niya, 50% truth. Yung 50% dagdag bawas na tinwist na para ma-relay niya yung narrative to the public, maswing niya yung public opinion, at makuha niya yung simpatsya na sobrang siyang biktima at kinawawa nitong taong na iniidolo ninyong lahat. Isn't it pagiging ingrata na the person who fed you, who clothed you, diba? Nagbigay ng tulong sa'yo, ganun ang matatanggap in return. Correct. Very wrong. Did you say sorry? Did you approach or contacted her to give your apologies? I think no. Ayaw ko na lang makipag-connect sa kanya nang umalis ako sa pamamahay niya. Hindi ba, kasi there are two sides of every story. Correct.
you're saying siya ang nagtitwist. Correct. How can we know you're not twisting this? Kasi pag sumingaw ang baho, ang natural reaction ng tao ay maging defensive, Tama. maging guilty. Kailangan mong protektahan yung sarili mo eh. If you said that isa na lang siya sa mga bahong hindi nalalaman ng mga tao because your life is an open book, how did you handle it? I have no choice. Kailangan ko lang intayin mag-explode. Lahat lang, kailangan lang lumabas once and for all. And I'm very glad, no? Para akong nabunutan ng tinik. Na alam ko, one way or another, lalabas at lalabas. So, how did I handle it? Kailangan ko lang tibayan yung sarili ko kasi ganun talaga lahat ng issue. Right now, galit ka ba? Galit ka ba sa kanya? Sa mga nangyayari? Galit ako, syempre. Bakit? Kasi sana nilabas na lang niya yung 50% truth. Sana hindi na niya tinwist. Pero hindi ko rin siya masisi. Wala namang tao na aamin, ito yung work ko. Wala namang ganun. So, syempre kailangan, line of defense niya is ma-justify niya, hindi yung totoo. Kaya ginawa niya itong narrative na ito. So, kailangan niya ito yung mga stories. So, bakit ako galit? Sana ilabas mo na yung totoo na pinirahan kita and everything. Ba't sabi mo pang klepto ko? I don't want to jump into your personal life. Kasi ako, I was raised by a family of women. I have 2 sisters. I have a mom. Wala ka bang nanay? Why are you objectifying women? Can you define objectifying? Be specific. Kasi ang dami kang mga scandals. Madami kang mga issues with them. They say you get physical. They emotionally damaged. That's part. Kumbaga, nagugulan ako. Saan yung part na objectifying? Because, syempre, yun yung kanina natin na you're selling videos. I know that's cleared out na. Pero, hindi lang siya ma-process sa thought ko na why do you have to do this with women? Why do you have to make them feel that way? Kumbaga, ang tanong ko lang, wala bang malapit sa yung pamilya, babae? For you to, kumbaga, hindi mo ba nakikita yung pamilya mo, yung nanay mo sa kanya? So that you could treat them with respect, okay. You can treat them with love. So, with my outlook sa babae, no, kung tatanungin mo lahat ng mga kaibigan ko, na within my circle, talagang sobrang respeto at magalang ako sa kababaihan na talawas kung ano yung nakikita. Pero, pagdating sa messenger, pagdating sa chat, pagdating sa video call, I'm guilty. Fetish ko siya. Sexting, this video call thing, and with this sexting, I'm really objectifying woman in the name of libido, kalibugan. I'm guilty. Sa kanya naman, matindi lang talaga yung hugot at galit ko, kaya ko siya ginanan, in-expose. I'm talking about in-expose yung word niya. Doon naman sa relasyon namin, guilty rin ako na pinapakapakan ko yung pagkatao niya, pinapakapakan ko yung pagkababae. Minaliit mo siya. Na minaliit ko siya. In terms na wala ba akong nanay, may anak akong babae. Meron din akong lola, meron din akong nanay. Siguro meron lang talaga ang pagka-sociopath. I can say. Na hindi ko nararamdaman yung sometimes, not all of the time, yung sakit or yung damage na nabibigay ko sa isang babae, hindi ko yun na-feel. Parang, hindi ko call that empathy. Empathy. Wala akong empathy. Lumundag tayo ngayon sa expose niya sa'yo. Okay. About the scam. Are these accusations about the scam tungkol sa'yo, is it true? Yung 27 sa Malabon, that's true. Pero yung mga iba pang bagay about sa crowdfunding sa mga negosyo ko right now, that's not true. Pero yung kinuha ko yung pera nila para mag-invest sa negosyo ko, that's true. Okay, so ang nilatag mo sa amin, 27 fraud in Malabon? Yung Malabon na nautangan ko ng pera. Is it Tinapal-tapal ko settled sila. now? Not yet. 32 million ang total ng utang ko. Ang nasa settled ko na is 14.5 na lang ang titira. So, magkano na bawas? From 32 to 14.5. Okay, aside from that, Alright, nag-launch ako last 2019 ng scam fund. Okay, yung scam fund na yan is para ipasok namin sa mga different investment scams na tumutubo ng pera
You double your money in 60 days. Alam nilang lahat. Na inopen ko yung fund na yun para magpasok kami yung mga sisiw-sisiw. Na pagka nag-invest ka dito, 45 days yun, pero makikita ng 30%, something like that. Scam yun. Doon namin pinasok yung pera. So, nakapag-raise ako doon ng around 25 billion, 27 billion, tapos pinagpapasok ko sa mga ibang investment schemes. So, lahat ng negosyo mo, can you give me an assurance with confidence na lahat ng negosyo mo ay legal? Right now, no. Hindi scam, pero hindi rin legal. You call it extra legal. It's the fine line between illegal and legal. Hindi siya registered and so whatsoever. Hindi mo i-scam yung tao, pero negosyo mo, it's out of line. Hindi siya registered, something like that. One is Cian Coin. Okay. It's a cryptocurrency. Alright, na nilaunch ko noong 2020 para makapag-raise ako ng funds para pondohan yung mga negosyo ko. At alam nilang lahat yun. Yun yung dahilan kung bakit tahimik lang sila out of the 5,400 Cian Coin holders. Bakit wala pang 10 yung umiiyak or nagre-reklamo? Because they know the fact na ni-raise ko yung negosyo yun para makapag-laan ako ng pondo to fund my businesses. Okay. Para payamanin yung sarili ko. Pero marami pala ang nagtiwala at nag-invest sa'yo na hindi man lang, either hindi naka-ROI, hindi man lang nangalahati ang balik, or none at all. Hindi pa. Kaya nga wala nagreklamo eh. Kaya nga out of the 7,000 na kinuhanan ko na investors na crowdfunding, bakit ang makikita mo na nag-post na legit talaga is nasa 10? Kasi alam nila na kailangan pala maghintay ng more years para sa ROI ng negosyo nila. Speaking dun sa mga nagreklamo na naghintay na sila ng 3 years, tawag ko doon Care Fund, Cristiano Alberto Real Estate Fund. Inopen ko yun way back 2020. Sabi ko, magpasok kayo dito, ipapasok ko, ibibili ko ng condo units, at yung condo units, ibebenta ko sa mas mahal na presyo. Ang nangyari, nasa akin yung 5 condo units right now. Take note, yung 10 million na nakuha kong, 10.1 million na nakuha ko mula sa investors, naisoli ko na yung 7. 3 na lang ang hindi ko nisasoli. Pero finofocusan nila yung 3. Yung condo, akin lahat yun right now. Nabigyan ko na rin sila ng proper interest, 30%. Kaya nga, out of those investors ng Care Fund na 200 plus, ilan lang yung lumabas na nag-post 2. So, hindi ito budol? Hindi ito budol. Hindi ito scam? Hindi. Aware sila lahat. Even yung Cian Coin, sabi ko, magre-raise ako, lalabas ko ng Cian Coin, pero yung kikitain ko dito, ilalagay ko sa mga negosyo ko. And these are my avid followers. Kaya sinasabi ng mga haters ko, pinapaikot ko daw yung mga followers ko, ginagamit ko daw sila for my self-interest. Aminado ako, 180 plus million pesos ang nakuha ko sa kanila from 2019 to 2022. 188 to be exact. At yun yung finand ko sa negosyo ko. At hindi ko sila dineceive. Hindi ko sila finrod. From the start, alam nila yung pinapasok nila. Pero dahil nga, pumutok na yung doon sa ex-girlfriend ko, naglabasan na yung mga haters ko, dinagdagan na nila ng maraming kwento na hindi mo na maintindihan kung saan nang gagaling. Is it safe to assume na itong mga di umanong mga taong nabudol mo raw, hindi mo nabalikan ng fundings or ROI, ay mga gawa-gawang tao lang? Hindi. Merong totoo na. So, meron 6. talaga from down below, from down under, Mga 6. That's how you call it, nagalit sa'yo. Yes. Sa nabasa ko, meron talaga mga 6. Pero, Nag-reach out ka. Because, let's be honest, I know ito ay epekto lang ng personal shit mo with your ex-girlfriend. correct. I know ito ay sumabog lang because of what happened to you personally. Pero, this is negosyo eh. Tama. So, kahit may 6 na totoong taong nag-invest sa'yo, naggalit sa'yo, did you approach them? Hindi na lang. Kasi that's business. Hindi ko na lang in-approach. Kasi, grabe na yung mga posts about me. Talagang inatake na ako eh. So, you're saying kung ako yung isa sa mga 6 na tao na galit, Okay. at nakita mo ako nag-post ng truth about you, Okay. papabayaan mo na lang ako. Oo. It's negosyo. How about the money? Diyan ako guilty. Siguro, pride and ego ko. Na parang, pinost mo ko na in-scam kita. Okay. I-scamin talaga kita. I know mali. Yeah. Actually,
Very. Actually, kasi ano ako eh. Kumbaga, I think we were raised differently. Correct. Diba? So, what Ako, I think is wrong, I mean, ako, bigyan lang kita ng insight Okay. kasi that's how I was raised eh. Kumbaga, magiging gago ka kung gago ako. Kung gago ka, mas gago ako. But, I make it a point na I'm fair. Kumbaga, nagawa mo ako ng kasalanan, babalikan pa rin kita ng kabutihan. Pero I want to be fair. So, ang inaisip ko is the money. Kasi, these 6 people you don't know personally eh. In-scam ko daw sila eh. So, they claiming So, na ito, scammer to. Kumbaga, sa can you just settle it na, okay, sige, scammer na ako kung sa scammer. Okay. Pero, okay, here's your ano. Para hindi, para kumbaga, Yun yung ayaw ko. mabawasan ka Yun ng yung- tinig. Mali. Sige. Yun yung ayaw ko. Yun yung ayaw ko. Bakit ko yun ayaw? Kasi pag binayaran ko sila, may masasabi din naman yung tao eh. Nako, kaya mo lang yung ginagawa para magpakitang tao. Something like that. So parang ako, ipanindigan na natin pagiging masama ko. In-scam ko kayo. Dinedeclare nyo na walang patutungan tong negosyo kong sa real estate. Na pinagloloko ko lang kayo. Na dapat sampahan ko sa dami kong mga nilokong tao. Di, iskamin ko na lang talaga kayo. So, That's how you exit from that. Kumbaga, that's how you will manage it. Ganun mo siya tatratuhin. Okay. May mga taong galit sa akin. Hayaan ko. na investors ko. May mga taong galit sa Hayaan ko akin. na kayo. Is that it? Yeah. Which is wrong. I know. I guess that's it. That's it na. Parang hindi ka makahinga. Yeah. Sorry kasi this is our second time. To be honest, I didn't give Sian all the questions that I will throw at him. Gusto ko lang na natural. Ako kasi Heavy? Yeah, Bigat ang bigat. it's heavy. Sana hindi mo tinake personally. Of course, I didn't. First, I just want to know the truth. Number 2, I just want to be fair. Kasi ako more on, maano akong person eh. Justice served. Kung mali, mali. Kung tama, ipakita. Kung ano, parusahan. So, maybe different lang yung culture na kinalakihan natin. Nasa kayo, white area ka. Mm-mm. Ako nasa gray and black. Maybe kaya hindi ako scammer. Diba? Oo. Siyempre. Hindi kaya nasa entertainment ako kasi Correct. magaling ako magpatawa. Oo. Hindi nga kita masyado nakakamusta eh. And ayoko na nung hindi ka na nga nangangamusta. Issue pa yun. Issue pa ano. So, kumbaga, na-take ko tong time, sabi ko, yes, pareho kami nandito. Kuhanin ko na to. Oo. Alam mo, i-message mo ako, huy! Yeah. Naiinisplok sa'yo. Oo. Tsaka, hindi ko ugali. Hindi ko ugali na mag-ganon. But anyway, first time ko rin to on my channel to do an interview. Ako first time ko yung ganitong interview na very personal, very exclusive, very heavy ang topic. First time. Yeah. After But I won't say sorry. Alam mo yan. Kung nasaktan ka kanina, hindi ako magsasorry. Basta ako, yun yung paniniwala ko. Kaya sabi ko sa'yo, mali yun. Ako, I respect you naman. At nakita mo naman din sa mga sagot ko, kahit mga pasama ako, talagang walang sugarcoating. Yeah. And I think that's what people like about you. Actually. Dahil totoong tao ka. Okay? So, Sumobra lang. sumobra lang. Kaya sabi ko, Wala ng puso. sana after 5 years ulit tayo magkita. Parang ayaw kong makasama to si Sian. Lapitin ng ano to eh. Hindi ka chick magnet. Hindi ka lang chick magnet. Controversy magnet ka rin. So thank you so much. Thank you so much. Thank you. So thank you so much guys for watching my YouTube channel. Thank you so much to Sian Gaza and of course sa lahat ng mga nanood nito. I know you have two sides of the story. Pangatlo ako kasi meron din ako insights kanina. But let's just respect each other. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. Until next time, love, love, love.